Magandang umaga sa inyong lahat mga kapatid. Hello sa inyong mga tahanan. Kumusta na po kayo? Nawa tayo po ay laging mayroong kasiglahan, kasiyahan sa bawat araw ng ating buhay. Bagaman tayo ay marami sa atin ang nakakulong lamang sa bahay at hindi makalabas sa kanilang mga tahanan. Tayo po'y muli nagpapasalamat na nabigyan muli tayo ng pagkakataon na makapakinig ng mga salita ng ating Panginoon. Sa umaga pong ito mga kapatid, ang atin pong mensahe ay pinamagatan pong How long, O Lord? Ang atin pong batayang teksto mga kapatid sa Awit 13. Ito yung katanungan ni David. Hanggang kailan, O Yahweh? O hanggang kailan, Panginoon? Mga kapatid, meron na po ba tayong mga naging karanasan na maghintay sa isang taong mahal natin sa buhay o kakilala, kaibigan, may usapan tayo na magtatagpo sa ganitong lugar, ngunit hindi tayo sinipot. Nakalimutang sunduin, nakalimutan na mayroong usapan. Ano kaya ang nagiging pakiramdam po natin? Naiinis ba tayo? Nagagalit po ba tayo? May kasamang pagdabog? May kasamang panlulupaypay? Naiinis ba? Nagagalit ba? Nafu-frustrate ba o disgusted tayo? Sa mga panahon pong mayroong dumarating na mga mabibigat na suliranin sa atin, ano kaya ang ating mga nararamdaman? Ano kaya ang ating mga naiisip? Ano kaya ang naiisip natin? Meron ba tayong karamay? Meron ba tayong karamay sa ating mga tabi? O pakiramdam na tayo iniwan ng ating mga mahal sa buhay, hindi natin sila makaramay, iniwan at nakalimutan tayo ng mga kaibigan, mga mahalagang tao sa ating buhay at maging ng ating pamilya. Ang higit na tanong natin, kinalimutan kaya tayo ng Diyos? Sa dinami-dami po ng mga issues sa ating lipunan, nariyan ang graft and corruption na tila walang katapusan. Mga pahirap sa mga mamamayang Pilipino. Nandiyan ang terorismo, nariyan ang kawalang pantay na pagtrato sa kanyang kapwa. Kapag kilala sa lipunan o may pwesto sa lipunan o angat sa buhay, may kaalyado, maaring exempted sa parusa o mas magaang ang ipapataw na parusa. Ngunit kapag mahirap ang nagkasala at dumabag sa batas, minsan o kahit walang kasalanan ay napaparusahan at naaakusahan ng hindi tama. Pahirap at napakasakit, napakabigat na parusa ang iginagawa. Nasaan kaya ang hustisya? Nasaan kaya ang Diyos na nakakakita ng kalagayan ng kanyang mga anak? Natutulog na ba ang Diyos? Nakalimot na ba ang Diyos? Nariyan din ang iba't ibang mukha, faces at sizes ng bawat suliranin sa ating pamilya, sa daigdig, sa ating kapaligiran, sa ating trabaho, sa usaping pangkaibigan, problema sa ating sarili, suliraning pampinansyal. Nandyan ang may mga bills na mahirap bayaran, katulad po ngayong pandemya, dumarating yung mga bills sa ating mga tahanan, nagugulat tayo, parang doble yung ating babayaran. O may mga anak na matitigas ang ulo at mga pasaway. Meron tayong kasama sa bahay o meron tayong kabiyak na tila walang pakialam sa ating tahanan. May kapitbahay na hindi natin makasundo. May mga utang na tambak, patong-patong. May kulang sa buhay o sa puso ng tao na hindi maisip-isip kung ano ito. Broken-hearted ba? Abused ba? Neglected ba? At idagdag pa po natin ang pandemyang nararanasan ng buong sandaigdigan. Ilan na nga po ba ang apektado at namamatay? Sinasabing meron na pong 500,000 na mga namamatay sa COVID-19 sa buong daigdig. At dahil dito marami po ang mga nadidepress, nais na nilang wakasan ang kanilang mga buhay. Hanggang kailan kaya
ang tanong ng marami, hanggang kailan kaya magwawakas ang pandemyang nararanasan ng buong sandaigdigan? Marami po ang nakadarama na ang buhay ay hindi mabuti. Marami ang mga nangyayari sa buhay ng tao, sa daigdig at sa paligid natin na hindi mabuti. And we experience that life is bad. Sa verses 1 to 6 po ng Salmo, chapter 13, nagpapahayag ng panaghoy ni David. Hanggang kailan? Gaano katagal siya na mananaghoy, dadaing sa Panginoon, luluhod sa Panginoon at hihingi ng awa. Marami ang nadaing sa Panginoon. Nakalimot na nga ba ang Panginoon sa kalagayan ng kanyang bayan? Nagtatanong ang mga tao sa Diyos. Nagtatago ba ang Diyos sa atin? Hindi na nga ba nakikinig ang Diyos sa hinaing ng kanyang bayan? Gaano ba katagal ang hirap na daranasin? Hanggang kailan madarama na ating pakiramdam ay tayo'y inaapi at abang-aba sa ating kalagayan? Ang dalangin at pangarap po ng marami sa atin ay ang good life. Gusto nating maginhawa ang ating buhay. Masaya ang ating pamilya, may maayos tayong relasyon sa ating kapwa, mayroong kapayapaan at kagalakan na darama sa ating puso at isip, at gusto nating hindi ito pansamantala, kundi magkaroon ng katiyakan sa bukas. Mayroong katiyakan ng bukas that all is well. Nagpahayag man si David ng kanyang panaghoy sa Diyos, ngunit may mga pagbabagong radikal na kanyang ginawa. Mula po sa kaguluhan hanggang sa katahimikan, dun sa 6 na verses na inilarawan ni David, inilarawan po niya ito sa pamamagitan ng 3 levels of attitude. Yun po yung pagtingin sa kanyang kalagayan. Una, below sea level. Ito po yung expression of despair niya. Pagpapahayag niya ng kawalan ng pag-asa. Verses 1 to 2. At pangalawa, nasa sea level. Ito po yung expression ng kanyang mga desires, kanyang mga kagustuhan, yung kanyang mga nais. Sa verses 3 to 4. At yung pangatlo po, ito po yung mountaintop. Mountaintop level expressions of delight. Pahayag ng kanyang kagalakan. Unahin po natin yung below sea level expression ng kanyang despair o pagpapahayag ng kanyang kawalang pag-asa. Ano kaya ang nagpa-down kay Haring David? Ano ang mga tensyon na kanyang naranasan? Ang mga talata po ito sa verses 1 and 2 ay tumutukoy kay David sa kanyang sarili, sa kanyang kaaway, at sa Diyos. Ang relasyon na ito ay gumawa sa kanya ng pagkalito, sakit ng kanyang kalooban, sa pagtingin niyang ang kawalan ng presensya ng Diyos sa kanyang buhay. Tila naiwan siya na hindi niya makaya na makipagtunggali sa kanyang kaaway. Ang salmista ay nalulungkot at nasisiraan na siya ng kanyang loob. Siya'y nasa malubhang kaguluhan at nadarama niyang ang Diyos ay tila malayo na ayaw magbigay ng agarang tulong. Pansinin po natin ang mga mahalagang aral, mga kapatid. Una, ang mga panalangin ng mga banal ay maraming hindi agad natutugon. Akala natin ay agad-agad pag nanalangin tayo, agad-agad ay matutugon. Minsan hindi tila pinapansin ng Diyos. So ang saloobin po na maaaring madarama sa panahon ng karamdaman, pangangailangan ng salapi o matinding problema, maaring kabilang po dito ang suliranin sa pamilya, sa hanap buhay, sa iglesia, o sa anumang angkas ng ating buhay. Hinahanap natin yung presensya ng Diyos sa panahon tayo ay nangangailangan ng tulong mula sa Kanya. Hinahanap natin yung Kanyang biyaya, yung Kanyang grace, yung Kanyang mercy. Kapag mayroon tayong mga planong tila napakatagal na may sakatuparan o mabigyang kaganapan, naiinip tayo, kailan kaya tutugunin ng Diyos? At dumarating po tayo sa panahon ng pagdududa
pagkalito, pinipilit at hinahanap o hahanap tayo ng at gagawa ng sariling pamamaraan upang makaiwas at maka-escape sa hirap ng buhay o hirap na dinadaranas natin. Kaya napakarami po mga kapatid, nagpapatiwakal, marami nagre-rebelde, ngunit hindi naman ito ang magiging solusyon sa suliranin. Lalo na kung sinisikap na resolbahin sa sariling kakayahan lamang, sa sariling lakas. Sinisikap na resolbahin ang problema at hindi na naisasangguni sa mga taong maaaring magbigay ng mabuting advice sa atin o higit sa lahat, hindi natin naisasangguni sa ating Panginoon at hindi tayo makahingi ng tulong. Sa mga panahong ito, mas dapat tayong manalangin at bigyang katiyakan ng Espiritu Santo ang ating mga panalangin sa Diyos. Pangalawa po, kung taimtim nating inaasahan ang tulong ng Diyos sa pamamagitan ng tunay na pagsampalataya sa ating Panginoong Kristo, may hangganan ang ating paghihirap. Sabi nga po, it might be stormy. It might be stormy now, but it can't rain forever. Hindi po sa lahat ng panahon ay umuulan o binabagyo tayo. Dahil pagkatapos po ng unos, sisikat ang araw, ibig sabihin may panibagong pag-asa, may panibagong bukas, may panibagong pagkakataon. So sa lahat po ng unos, ng pasakit na ating nararanasan, God is trying to teach us the techniques of fighting and spinning. He is making us into 360 warrior, 360 degrees warrior. So sa panahon po na tayo binabayo ng mga matitinding pagsubok ng buhay, nais ng Panginoon na tayo ay magbalik sa Kanya, lumapit sa Kanya, lumuhod sa Kanya. Atin pong tingnan mga kapatid yung pagka-delay ng Kanyang response sa atin. Hindi po ito nangangahulugan na tayo ay pinabayaan ng Diyos. Maaring may plano siyang tuparin ang iba na hindi nakikitang layunin sa ating mga buhay. At dapat po tayong magalak nang mayroong pagtitiwala sa Diyos na kasama natin siya sa ating mga dalangin at pakikipagtunggali sa ating mga buhay. Yung pangalawa pong level naman, yun yung C level in expressions of desire. Pagpapahayag ni David ng kanyang kagustuhan. So sa mga panahon po ng kahirapan ng buhay, marapat po i-acknowledge natin yung mga emotions natin. Pwede nating ilabas sa pamamagitan ng ating panalangin o sa taong pwede nating mapagkatiwalaan. Pero higit sa lahat, sa Panginoon, iniiyak natin ito. Lalapit tayo sa Panginoon dahil sa Kanya, makakadarama tayo ng kaginhawaan ng ating kalooban. Luluwag yung ating nararamdaman sa ating mga puso. Dalhin natin sa Kanya yung mga pagbabata at pag-asa natin. Sabi nga po niya ni David, tunghayan mo at tugunin, O Yahweh, na aking Diyos. Ibalik mo ang lakas ko't hiningay di malagot. Ito po yung paglapit na ito ni David ay nagpapakitang hindi sapat yung kanyang lakas at kakayahan upang bigyan ng solusyon ang kanyang mga suliranin. Nagnanais siya na bigyan siya ng Diyos ng kaliwanagan. Gabayan siya sa tamang direksyon na kanyang tatahakin. Parang sinasabi po ni Haring David na, Panginoon, i-revive mo naman ako, i-comfort mo naman ako, malapit ng malagot ang aking hininga, hirap na ako. Huwag mo namang hayaang magtagumpay ang aking kaaway at sabihin siya ang nagtagumpay. Panginoon, tuparin mo naman ang iyong mga pangako sa akin. Nagmamakaawa si Haring David. Mga kapatid, itong panaghoy ni David ay maaari din nating panaghoy at daing samo sa ating Panginoon sa panahon tayo ay nasa panahon ng kabuluhan at bingit ng kamatayan. At yun pong pangatlo mga kapatid, yung mountaintop level expression ni David, expressions of delight. Ito'y pahayag ng kanyang kagalakan. Ating mababasa dun sa chapter 13 verses 5 to 6. Nagalak po siya, nagagalak ang kanyang puso dahil sa pagliligtas sa kanya ng Diyos. Nagkaroon siya ng turning point na naalala niya yung mga gawang pagliligtas ng Panginoon sa kanya.
na siya'y pinagtagumpay sa pakikipaglaban sa kanyang kaaway, kay Goliath at sa iba pang pakikipagtunggali niya sa kanyang mga kaaway. Yun pong pag-delayed na response ng Diyos ay pagtitiwala sa kanyang walang maliw na pag-ibig at pag-alaala ng mga nakaraan na pagliligtas at pagpapala ng Panginoon. Yung walang maliw na pag-ibig ng Diyos ay na mararanasan ayon sa takdang panahon at pamamaraan niya. Iba po kasi yung pamamaraan natin. Kaya nga sinasabi, my ways are not your ways. Kaya lang madalas po gusto nating sundin kung ano yung ating pamamaraan na gusto nating gawin. Dahil yun yung tinitingnan nating pinakamadali. Sabi nga po sa Romans chapter 8 verse 28, alam natin sa lahat ng bagay ang Diyos ay gumagawang kasama ang mga nagmamahal sa Kanya, ang mga tinawag ayon sa Kanyang panukala sa kanilang ikabubuti. Ang pananampalataya, pag-asa at kaaliwan ng salmista ay lumago at nadagdagan ito ng pananalangin. Mula sa kanyang pagrereklamo, tumungo ito sa taimtim na pananalangin. At mula sa kanyang pananalangin, tumungo ito sa pagtitiwala sa Diyos. Hindi po siya nagtiwala sa kanyang sarili. Hindi siya sa kanyang sariling puso nagtiwala o sa kanyang sariling katwiran, kundi nagtiwala siya sa awa, habag ng Diyos sa kanya. Ang Diyos ay Diyos po ng awa. Ang mga panalangin natin ay sinasagot kapag may paniniwala tayo na sasagutin ito ng ating Panginoon. Ano po ang sabi niya sa mga huling verses? My heart shall rejoice in thy salvation. Dahil alam niya ang kanyang tagapamagitan at may akda ng kanyang buhay ay ang Diyos, tagapagbigay ng biyaya. So nais niyang ibalik yung papuri sa kanyang Panginoon. At ang isang tunay na mananampalataya, mga kapatid, ay dapat na magalak at papurihan ang Diyos na matapat maging sa kabila ng mga unfavorable na pangyayari sa ating mga buhay. Kagalakan na ito'y hindi panlabas kundi nasa loob, inner joy. Kagalakan sa kanyang puso, tunay, mayroong katapatan. Sa panalangin ay pinasisigla ang ating pananampalataya. Kaya napakahalaga po na kapag tayo binabayo ng pagsubok, kailangan lumuhod tayo sa ating Panginoon. Manalangin tayo. Dahil sa pamamagitan nito, pinasisigla ang ating pananampalataya. Sa pamamagitan ng paniniwala ng ating mga puso, napupuno tayo ng kagalakang hindi ito maibibigay ng sanlibutan. Hindi ito maibibigay ng anumang material na bagay sa atin. At ang kagalakan na ito ay pinapahayag ng ating mga labi sa pamamagitan ng mga awiting pagpupuri sa Panginoon, pagpapasalamat sa Kanya sa bawat awa, habag at pagkilos niya sa ating mga buhay. Ang kalungkutan po na nadarama natin kapag feeling natin na tayo ay nakalimutan ng Diyos, ay dapat po maibaling natin ito sa galak at pasasalamat sa lahat ng mga biyayang ipinagkaloob niya sa atin. Manalangin tayong lagi. Ito po yung kailangan natin, lalo na sa panahon po ng mga hindi kanais-nais sa ating mga buhay. Sa katapus-tapusan, mga kapatid, may mga iiwanan po akong katanungan para sa ating lahat. Nakadarama po ba tayo ngayon ng mga galit, pagkainis sa ating sitwasyon ngayon, sa panahon po ng pandemya, o sa panahon man ng mga maraming paguluhan sa buhay sa daigdig, sa sistema ng ating lipunan, sa ating buhay, sa ating pamilya, sa ating kapaligiran? Hanggang kailan kaya ang pagdurusa? Hanggang kailan kaya matatapos ang pandemya sa sandaigdigan? Nararanasan ba natin ang kamay ng Panginoon na kumikilos habang tayo ay nananalangin? Saan tayo naghahanap ng panlubag ng ating loob sa bawat karanasan natin na hindi mabuti? Kailan kaya natin madarama sa ating mga puso na tayo ay umawit ng mga papuri sa Diyos, sa Kanyang kabutihan, katapatan sa ating mga buhay? Mga kapatid, nawa ang pagninilay-nilay na ito ay makapagbigay sa atin
ng enlightenment, makapagbigay sa atin ng muling kalakasan, pagmumuni-muni sa atin, makapagbigay ito sa atin ng pag-asa. Upang sa gayon, tayo po mga kapatid ay makapagpatuloy sa ating mga buhay despite sa lahat ng mga nararanasan natin. Life is good, mga kapatid. Ang buhay na ipinagkaloob ng Panginoon ay mabuti. Gawin din natin ang ating bahagi upang ang buhay ay maranasan natin ang kaganapan ng buhay at kabuuan kahulugan ng buhay. Maranasan natin sa biyaya't habag ng ating Panginoon. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo.